Magandang araw mga kapinta. Bale ito na pala yung buong detalye sa ating pagbabarnis ng ating kamagong. Kaya siguraduhin natin na mapanood natin hanggang dulo para may mapulot tayong aral. Yan, bali dito pala inisponsoran tayo ng ating kaibigan na may furniture. Thank you, Boss Jake. Yan, bali dito sinisipat-sipat panibog yung kamagong. Mukhang trip na trip niya talaga to barnisan. Baka bog yan. Tapos ayun nga, hinanda na natin yung pupwestuhan natin. Siyempre, bago tayo magsimula, maglinis muna tayo para kaaya-aya naman tingnan yung paligid natin, 'di ba? So ayun nga, nagwalis lang tayo saglit para matanggal yung mga kalat. Siyempre, nakakaya naman. Ming, saan ka galing, Ming? Sino nag-away sa'yo? Ayun nga, pagkatapos ng maraming preparasyon, nagsimula na tayo dito magliha. Bali, ang lihang unang ginamit natin dito mga kapinta, number 80. Ito yung ginagamit ko, diskarte ko to mga kapinta. Bali, pagka nagbabalis ako sa umpisa, ang ginagamit kong liha, number 80 talaga mga kapinta. Yan, ginamitan lang natin ng sander para mas mabilis. Yan, kailangan lang talaga nating lihahing maigi kasi matigas yung kamagong mga kapinta eh. Kaya siguraduhin lang natin na maayos ang ating pagkakaliha para pantay yung kahoy natin. Yan, kung mapapansin natin dito, meron siyang yung pinagdaanan ng sander mga kapinta. Kailangan natin itong lihahing maigi kasi pagka hindi natin ito nalihan ng maayos, lalabas to pagka nag-stay na tayo o nagbarnis na tayo mga kapinta. Pangit tong tingnan kaya dapat malihan ng maigi. Bali dito pala, nilihan na natin to yung mga parang may bilog-bilog siya. Yung dinaanan ng sanding machine yun mga kapinta. Yan, kinamay na natin para mawala o matanggal yung mga bilog-bilog na hindi magandang tingnan. Yan, gawin lang natin to sa kabuuan, pati yung mga gilid. Yung mga gilid kasi na to mga kapinta, kailangan nating malihan ng maayos to kasi pwede tayong masaludsod o matusok nito pagka hindi natin nalihan ng maayos. Yan, bali siguraduhin lang natin na malihan natin na maayos yung kahoy. Yun naman talaga ang sikreto sa magandang barnis mga kapinta. Di baling matagal tayo magliha kaysa mag-finish kasi nakasalalay ang finish sa magandang pagliliha mga kapinta. Yan, bali tapos na tayo magliha dito mga kapinta. Di ba nung una niliha natin siya ng number 80 gamit ang sanding machine mga kapinta. Tapos yung liha naman natin na pangalawa, number 80 pa rin pero kinamay na natin siya. Tapos pagkatapos ng pagliliha na yun napakamay na number 80, lihain ulit natin siya ng number 240 na liha para makinis na siya. Ayan, bali dito nag-start na tayo mag-sealer. Inuna lang natin yung may butas sa kanya, yung parang bulok na kahoy para magmukha siyang natural. Yan, kung mapapansin nyo, maganda talaga yung naging resulta ng ating pagliliha. Ayan, bali siniler lang natin yung kabilaang butas. Tapos gumamit na tayo ng roller tsaka brush para maayos yung pagkakasiler natin. Hindi na natin to binuguhan para makapal na talaga kagad yung ating sealer. Yan, bali ito na yung resulta ng ating unang patong ng sanding sealer mga kapinta. Yan, bali maghintay na lang tayong matuyo to para makapag-start na tayo ng pagliliha. Makalipas ang 30 minutes, tuyo na yung una nating pinatong na sanding sealer. Maaari na natin itong lihahin ng number 240 mga kapinta. Yan, pagkatapos nating lihahin maaari na ulit natin itong patungan ng ating lacquer sanding sealer. Bali ito na yung pangalawang patong natin mga kapinta. Yan, pagka natuyo na ulit yung ating pangalawang patong na sanding sealer, lihain ulit natin ito ng number 240 ulit mga kapinta. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo makinis na yung natin, yung kahoy natin dahil nakadalawang patong na tayo ng sanding sealer. Yan, gawin lang natin ng paulit-ulit to hanggang sa tatlong patong tayo mga kapinta. Bale, sealer, liha, sealer, liha, sealer, liha. Hanggang sa makuha natin yung tatlong patong mga kapinta. Yan, dito tuyo na yung pangatlong sealer natin mga kapinta. Bale, niliha na ulit natin to ng number 360 mga kapinta. Sa pagliliha pala mga kapinta, siguraduhin lang natin na tuyong-tuyo yung sealer natin bago tayo magliha para maiwasan natin yung
pagkasira o pagkapoknat ng ating nililiha mga kapinta. Yan, bali natapos na tayong magliha. Magki-clear gloss na tayo mga kapinta. Bali ito na yung top coat natin. Brush lang ang ginamit natin dito mga kapinta. Dito pala sa pag top coat natin mga kapinta ng clear gloss, bali 2 patong lang yung ginawa natin. Boysen brand pala yung ginamit natin dito mga kapinta para siguradong matibay tsaka pang matagalan din yung varnish na ginawa natin. Dito pala sa part na to, nakadalawang patong na tayo mga kapinta. Medyo makapal na to dahil nakatatlong patong tayo ng sanding sealer tsaka nakadalawang patong tayo ng clear gloss. Bali dito, natapos na natin tong i-top coat, papatuyuin lang natin to ng hanggang magdamag mga kapinta para ihanda na to sa ating pagliliha ng wet sanding mga kapinta. Yan, bali dito nga mga kapinta, nag-start na tayo mag-wet sanding. Bali, ang ginamit lang natin ditong liha, number 1000 mga kapinta. Sa pag-wet sanding pala, kailangan matyaga tayo mga kapinta. Kailangan kasi malihan natin to ng maigi para talagang pumantay ang ating kahoy mga kapinta o yung binarnis natin mga kapinta. Yan dito, pinunasan nga natin tsaka tiningnan natin kung maayos na yung ating pagkakaliha. Pag napansin natin na maayos natin yung ating pagkakaliha, maaari nating simulan na yung ating pag-rubbing compound o yung tinatawag na buffing mga kapinta. Yan, bali dito kapinta, nagsimula na tayo ditong mag-rubbing compound mga kapinta. Madali lang naman mag-buffing mga kapinta eh. Lalagyan lang natin ng rubbing compound yung basahan natin, tapos ipupunas lang natin to ng ipupunas hanggang sa kumintab yung kahoy natin mga kapinta. Bali yan yung rubbing compound pala, para siyang wax mga kapinta. Acrylic type siya. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang iba talaga ang finish pagka pa-buff ang method na gagawin natin mga kapinta. Mas maganda siyang tingnan kumpara sa spray na nakikita natin kadalasan sa mga furniture, sa mga varnish finish. Iba ang buffing style na finish mga kapinta. Tsaka pagka hinawakan mo siya, talagang sobrang kinis talaga, para siyang salamin mga kapinta. Nagpapasalamat pala ako sa mga walang sawang nanonood sa ating mga tutorial mga kapinta. Asahan nyo na kahit i-bash tayo ng i-bash ng ibang nanonood sa atin, hindi pa rin tayo titigil sa pagtuturo ng ating diskarte sa pagbabarnish mga kapinta. Okay lang naman yun na i-bash tayo eh. Ang mahalaga dun, nakakapagbigay tayo ng mga diskarte o tutorial sa ating mga kapinta. Yun lang. King ina nyo, kupal ka ba? Yun lang, maraming salamat mga kapinta.